Ituloy mo, Pastor. Ituloy mo. Di ba? Minsan hindi mo kailangan sumagot eh. Sa itsura mo pa lang, makukuha na eh. Yung mga abang nakakapakinig ng magandang point, yung medyo gumaganon-ganon. Alam mo, may nahihit kang tamang note eh. And ako, I'd like to do that for as long as I live. Na yung mga good points, yung mga learnings, yung mga blessing sa pag-aaral, na na-bless ako, gusto kong i-share para makabless din sa iba. So, kung nabe-bless kayo, praise God. At least na-fulfill yung prayer ko na makabless hanggang sa huli. Ngayon, by now, normal na sa inyo yun. Hindi na OA yun. Kasi nung Huwebes ba yan? O Biyernes ng gabi, may ka-chat ako eh. May kausap ako sa... Is that Friday? Okay. Alauna pasado na ako natulog. Kasi sineshare ko nga itong mga nagdaang, itong lately lang, yung aking karanasan. So medyo humugot ako. And at the same time, nagbilin ako. Bakit ganito tono ko? I emphasize the word serious. Kasi ngayong umaga, yun yung gusto kong tanungin sa inyo. Huwag nyo sagutin ng malakas. Sagutin nyo lang right inside of you. Seryoso ka ba? Seryoso? Ba't naman ganyan tanong mo, Pastor? Kasi pwedeng hindi. Pwedeng may ginagawa ka, pero you are just going through the motion. Wala yung loob mo, wala yung isip mo sa ginagawa mo. Example ko yan, si Martha. Oh, seryoso siya. Kasi busy. You can be very busy for the Lord and yet not serious for Him. Seryoso, Pastor? Sagutin mo. Yun yung tanong. Seryoso ka ba? Why? Kasi kung naalala niyo yung preaching ko about mutual joy and rejoicing, the feeling is mutual. It should be our goal na maging masaya sa ginagawa natin. Tama? Yan, 17 and 18. Nasisiyahan tayo, natutuwa tayo. Kasi gustong-gusto natin gawin yung nakakapagbigay kasiyahan sa atin. Tama? Kaya yun yung sinasabi ni Pablo, naglilingkod ka na rin lang, masiyahan ka na. Kasi kung di ka nasisiyahan, something is wrong. Something is lacking. Something is missing. Baka pwedeng hanapin natin yun. Andiyan lang yun. Ang tanong, bakit hindi siya kasama? Dapat isama niyo yun. Kaya yung 17 and 18, I focus on that. I emphasize that. Kasi kung yun yung nawawala, something is wrong with our service. Naglilingkod ka na rin lang, di ka masaya, something is wrong. Kaya magsisimba ka, papasok ka, isang damukal yung mukha mo, parang pasan mo mundo, something is wrong. Baka naman pwedeng bago ka magsimba, ilagak mo muna sa Panginoon yan o itabi mo kung saang sulok yan. Kasi pagkatapos magsimba, doubt ako kung babalikan mo pa. Tinanggal mo na nga eh.
Kasi doon mo marirealize, pwede pala. Pwede. Sino may sabing hindi? Di ba? Kaya yung mahilig mag-overthink dyan, na hindi ka na nabawasan ng problema, ang laki ng problema mo. Kasi sabi, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ba't bibit-bitin mo? Hindi mo naman kailangan bitbitin. Pwede mo ibigay sa Panginoon. Pag binigay mo sa Panginoon, walang bawian. Seryoso ba yan? Di ba? Kasi minsan, binigay mo sa Lord, and yet bit-bit mo pa rin, hindi mo binigay. Pinatakan mo lang ang Lord. Tuwan-tuwa na yung Lord na lumalapit ka sa Kanya pagkatapos di mo naman inilagak. Di ba? Why? Kasi ang Panginoon sa totoo lang gustong tumulong. Hello? And that's the good news. That's the good news. Kung Kristiyano ka, na walang silbi yung tagapagligtas mo sa'yo, ba't may pananampalataya ka pa? Sana hindi na lang. Ama? Bakit ganun yung pananalita ko? Kasi hindi natin maintindihan yung essence, yung diwa ng pagtitiwala malibang tignan natin sa ganun. Ba't ba naging tagapagligtas ang Diyos? Ba't ba namatay si Kristo para sa ating kasalanan? Hello? Bakit ganun yung mga tanungan, Pastor? Kasi merong mga nagsasabing may tagapagligtas sila, pero yung pamumuhay nila walang pagkakaiba. Kaya nga ang tanong ko, seryoso ka ba? Oh, now it makes sense, Pastor. Kanina walang sense yung tanong mong seryoso ka ba? Now it makes sense. I'm still introducing, ha? By the way, every time I do the introduction, nagpapagana pa lang ako. Okay lang ba? By the way, pakiusap. Pag nag-i-introduction ako, huwag kayong kukontra. Yung, tagal naman. Hello, pag nag-introduce ako, nagsimula na. Sino may sabi na hindi pa siya kasama? Kasama na siya. Kaya lang, pwedeng may clear lang yung intro eh. Pero ba't humahaba? Kasi gusto kong ganahan kayo doon sa maririnig nyo sa punto. Wa? Yung feeling ko, habang pinapanood ko kayo, yung feeling ko na, sige na, Pastor, ready na ako. Kasi sa totoo lang, malibang ganun yung damdamin natin sa pakikinig, hindi tayo seryoso. Malibang ganun yung ating damdamin. Yung, wala lang, as usual. Kasi ang tendency, pagka ganun ang itsura nung nakikinig, before you know it, nakapikit yan. Tama? So, paligayahin natin. Dapat maligaya tayo. At hindi sapat na ikaw lang yung maligaya. Dapat maligaya rin yung iba. Di ba? Kaya nga mutual eh. Kaya pag nagkumusan tayo, kumusta ka na? Gusto mo marinig yung sagot niya. Kasi pag may problema, may kaduktong pa yun. Ba't di ka okay? Ano problema? Yun. Doon na papasok yung maritesan. Anong nangyari? At tayo, mga Kristiyano, pag nagtanungan tayo nung anyari, hindi for the purpose of gusto mo lang malaman. Meron kang dahilan ba't mo gusto malaman. Tama? Kadalasan, pag nagtanong tayo, anyari, gusto nating makialam. Bakit? Kasi concern ka. Walang ibang dahilan. Yung iba, gusto lang malaman para may maichismis. Tayo, hindi. Kasi kung gutom ka, ito, meron akong sandwich dito. Tama? Ba't ganyan yung tsura mo?
Hindi ako okay. Bakit nga? Gusto ko eh. O, problema ba yun? Halika, dadaling ka na kung saan. Kain tayo. Kaya hindi ka nakikialam lang. Yung pakikialam na may pagmamalasakit. Tama? Bakit? Kasi hindi, pag naglilingkod ka sa Lord, hindi lang ikaw ang gusto mong lumigaya. Gusto mo yung iyong kasama, maligaya rin. Tama? O ano, happy ka na? Kasi nakakain ka na eh. Hindi. Kulang ang panulak eh. Oh, hindi problema. Kasama yan. Oh. Ano gusto mo? So, ano na, mas pag hindi nyo pa na ako ipunto ko, ewan ko na lang. I'm being down to earth. Hanggang earth lang, wag na natin palalimin pa kasi baka saan mapunta eh. Kaya yung illustration natin, true to life. Walang sino man sa atin dito hindi makaka-relate. Itong ikatlo na gusto nating paligayahin. Sarili mo, kapwa mo, kasama mo. Ito, kadalasan dito nagkukulang yung marami. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, mapaligayan natin ang Panginoon. Dapat nga una siya eh. Pero ba't inuna ko yung, kasi kadalasan, pag inuna ko ang Lord, maraming hindi makaka-relate. Bakit? Kasi hindi sila ganun. Tama? And yet, may ginagawa na sila, and yet yung ginagawa nila mali. Why? Kasi gusto lang nila pasayahin sarili nila. Kaya inuna ko yung una. Hindi dahil yun yung pinakamalaga, kundi dahil yun yung pinakanatural. Tama? Kaya hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Bakit? Kasi may mga sumasamba sa maling dahilan. Tama? How I wish mas maraming makarinig nito. Why? Kasi isa ito sa pinakamalalang problema ng Kristyanismo. Yung maling dahilan sa paglilingkod. Ito, aminin nyo, bakit very popular ang prosperity gospel? Kasi maraming nagsisimba, blessing ang habol. Tama? Ba't ka nasa simbahan? Gusto ko i-bless ng Lord eh. Hindi ko sinasabing mali yun. Kaya lang, kung yun lang yung dahilan mo, may kulang. By the way, yung verse 14 and 15 na talata natin ngayong umaga, huwag niyong kalilimutan, yung naunang talata, verse 13, nagtapos dun sa His good pleasure. Tingnan yung verse 13. Kaya kung meron mang unang-unang dapat nating paligayahin sa paglilingkod natin, hindi sarili natin. Sino dapat? Ang Panginoon. Kung merong sasaya, kung merong liligaya, kung merong matutuwa sa ginagawa ng isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, kung meron dapat unang-una, when I say unang-una, dapat yun yung pangunahing dahilan. Kaya ka naglilingkod kasi gusto mo mapasaya ang Panginoon. Kasi yun yung verse 13. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kaya lahat ng gagawin niya, lahat ng ibibigay niya, yung nakakasaya sa kanya. Kaya bibigyan kanya ng kalakasan, bibigyan kanya ng dahilan para may gawin para sa kanya. At ibibigay niya yung lakas, yung katalinuhan para magawa mo yung dapat mong gawin.
Para sa kanya ikasisiya. Take note. Hello? Bago yun ah. Di ba? Hindi nyo pa narinig yun ng ganun. This is the first time. Kaya sabi ko sa inyo, kung ano yung natutunan ko, gusto ko i-share. Hindi pwedeng sarilinin eh. At hindi lang yan, marami pa kayong marinig mamaya. Na akala natin, napag-aralan na natin, akala natin, naintindihan na natin, hindi pa pala. Oh, example. Do all things without murmurings and disputings. Okay, naintindihan na natin, ay paliwanag ko na yan eh. Verse 15, that you may be blameless and harmless. Ano dating sa inyo niyan? Kung Kristiyano ka, dapat tayo ganyan. Why? Kasi joy and rejoicing in service means that we will live differently. Naalala niyo yung first point na yan? Joy and rejoicing in service and sacrifice for the Lord. Ang ibig sabihin niyan, yung pamumuhay natin, hindi magiging pangkaraniwan. Ito ay magiging, what's the word? Different. We will live differently. Cautious ba yan? Tama. Kasi pag aware tayo yan at yun yung nasa isip natin, kung bakit gusto natin maging kakaiba, magiging maingat ka. Hindi ka gaya ng gaya. Kaya winarningan ko yung mga youth natin eh. By the way, hindi lang problema ng youth to. Minsan, ang tanda-tanda na kung ano-ano yung pinagagagawa sa TikTok. Tanong ko tuloy sa sarili ko, pinanunod ba nila sarili nila? Bakit sila ganun? Kadalasan tanong ko, ba't nila ginagawa yun? Sa totoo lang, ang sagot doon kasi ginagawa ng iba. At nakakatuwa. Alam niyo, sa totoo lang, yung nakakita ka ng ganun na natuwa ka, that's one thing. Pero pag ikaw ang gumawa at nakita mo, that's another thing. Kasi minsan, pag nakita mo sarili mo, hindi nakakatuwa. Tama? Hello? So, we need to live differently. That's why we need to be cautious. That's another word. Magiging maingat ka. Hindi ka bara-bara-bay. Na kung ano lang yung uso, ano lang yung makita mo, gaya ka ng gaya. Kasi the Bible is replete. When I say replete, napakaraming sinasabi ng Bible na pagka-Kristiyano ka, dapat kakaiba ka. Dapat tayo'y naiiba. Kasi it's not wrong to be different. In fact, the Bible has called us to be different. Kasi kung walang pagkakaiba ang mundo, tsaka ikaw, pag ginunaw ng Panginoon ng mundo, makakasama ka. Kasi walang pagkakaiba eh. Kasi pag ginunaw ng Lord ng mundo, kasama ang lahat ng kasalanan nito. Kaya when I say dapat naiiba tayo, dapat nakukuha na natin yung ibig sabihin ng pagkakaiba. Hindi lang tayo naiiba dahil hindi tayo kapareho, kundi naiiba tayo kasi mayroon tayong touch of kabanalan, holiness, and righteousness na wala sa mundo. Ikalawa,
mutual joy and rejoicing in the sacrifice and service of the Lord. We need to live differently from the world. At ine-emphasize ko yung living differently by being specific na hindi tayo dapat nakikiayon sa mundo. Romans 12:1 and 2. Mamaya, babalikan ko to. Yung by the mercies of God, napakahalaga niyan na kung merong dahilan kung bakit tayo mamumuhay ng naiiba, emphasis on mercies of God. Islas, lagay nyo na yung word na grace. Kung natikman natin ang grace ng Lord at natikman natin yung mercies niya, by the way, naipaliwanag ko na ba't plural yan, no? Ba't plural? Bakit plural yung mercy? Kasi we need a lot of them. Hindi lang minsanan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Lifetime, kailangan natin yung mercy ng Lord. Why? Kasi hindi tayo perfect. Hello? Gulat ako. Hindi ako ready doon. Medyo konting bawas. Actually, sinabi ko kay Marvin yan eh. Alam mo, asan si Danica? Ako, nami-miss ko siya. Medyo konting bawas sa konti. Bagamat okay yan. So, hindi tayo perfect. For the rest of our life, we need God to be merciful to us. Alam mo, kasi bakit mahalaga yung mercy? Kasi kung di dahil sa mercy, madali tayong desisyonan ng Lord eh. Ang kulit mo ha. O, halika na. Hindi ka natuto ha. Ayaw mong bumitaw ha. Ayaw mong magbago ha. Ang daming pwede kong idagdag dyan. Ba uubos yung intro ko. Pero dahil doon, pansinin nyo, by the mercies of God, that you present, yun, underline the word present. That you present your bodies a living sacrifice. What comes to your mind pag narinig niyo yung present your bodies? Offer? Ano pa? Bakit mo kailangan i-offer? Surrender. Bakit mo kailangan i-surrender? May isang reason. Ano yung reason? Another word na reason para maglingkod. Para sumunod. At dito, madalas na natin ginagamit yung word na islas, pagsunod, pag-surrender, paggamit. Hello? Pagpapagamit. Kaya habang nagpapagamit ka, alam mong nasisiyahan ng Lord, sapat na dahilan para ikaw mismo masiyahan. At ito napansin ko. Whenever people around you see that you are happy in what you're doing, people become curious. Ba't ang siya-siya mo? Kahit wala pa kayong pag-uusap, ang unang-unang tatanong siya, ba't ang siya-siya mo? Tama? At minsan ikaw, hindi mo masagot agad. Kasi hindi ka aware na masaya ka. And yet, yun yung totoong nangyayari. Masaya ka. Tama? Kasi hindi mo kailangan
sadyaing sumaya para alam mong masaya ka. Hindi. Yun lang kakakain mo lang. May kinain ka. Yung dumilat ulit yung mata mo. Lalo na kung kasing linaw na nung mata ni Sister Seni. Di ba? Ang daming dahilan para maging masaya. And yet, ba't malungkot ka? Kuha? That you present your bodies a living sacrifice. O, tignan nyo. Kasi kung alam mong sa Diyos mo ipapagamit ang buhay mo, hindi mo pa pwedeng basta ipagamit lang. Kung ano yan. Hindi! Gagawin mo ang lahat. Doon papasok ang kahalagaan ng blameless and harmless. Sakto ba? So, we need to live differently from the world. Tapos, ito na yung third point. Kaya doon pumapasok ngayon yung kahalagaan ng living differently for the Lord. So, itong buhay na ito, hindi na para sa sarili ko. Hello? Marami sa atin para sa sarili pa rin ang buhay. Seryoso ka ba? Kasi kung seryoso ka, siseryosohin mo to. Hindi ka mananatili sa buhay na yan. Bitawan mo na yan. Kasi para sabihin mo, naglilingkod ka sa Lord, hello, saan banda? Hindi nga. Seryoso? Kung tatanungin ng Lord, natutuwa ba siya sa buhay natin ngayon? Ano kaya magiging sagot niya? Hello? At yun yung reason kung ba't may communion. Para magtanong-tanong, at least once a month, tanungin mo ang sarili mo, teka muna, okay ba yung buhay ko? Taon na hawak-hawak mo yung kasalanan, ayaw mo bitawan, tapos sabihin mo, okay ka? Hello? Napuputol ako eh. We need to live differently. Establish na natin yan. We cannot live the same way we lived before. Kung ano ka before, ganun ka pa rin ngayon. Kristiyano ka? Seryoso? Di ba? Hindi pwede. We need to live differently from the world. Kaya dapat may effort tayo na umiwas sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mundo na hindi natin dapat ginagawa. Tama? Hello? Hindi pwede. Seryoso ba to? You tell me, seryoso ba to? Kasi malibang seryosohin natin ito, hindi ka magbabago. Maniwala ka o hindi. At yun yung explanation ko bakit marami sa atin, meron sa atin, wag naman marami kasi palagi ko mas marami matino. Pero when I say meron sa atin, kasi hindi tayo lahat. Seryoso. Tama? Hindi tayo lahat. Bakit? Kasi hindi lahat sumusunod. Alam mo yung dapat mo gawin, and yet di mo ginagawa. Oh, something is wrong. To them that know it to do good and do it not. Kasi katulad ko, may mga ugali na nakatandaan na natin, minsan mahirap bitawan.
Meron baguhin. Aminin natin, habang tumatanda tayo, may mga bagay-bagay sa buhay natin na ganito na talaga ako eh. Pwede ba? Pabayaan nyo na lang ako. Alam nyo minsan, hindi man natin ito sadyain, pero may mga pag-uugali tayo minsan nakaka-offend. Na malibang baguhin mo, wala kang gagawin sa buhay mo kundi mang offend. Tama? Kaya yung katwiran na, ganito na talaga ako eh. Pwede ba baguhin mo naman yung dialogue mo? Papuntang impyerno yung dialogue na yan eh. Yung ay magbago. Yun yung dialogue ng mga paparusahan papuntang impyerno. Ayaw sumunod. Nananakot ka ba, Pastor? Eh, obvious ba? Kasi kung di ka matakot, talaga papunta ka na sa impyerno. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya the preaching of the word should cause us to fear. Di ba, you remember Lot's wife? It should cause us to think. It should cause us to tremble. Alam mo yung kung ano yung tremble? Manginig. Hindi ka nanginginig dahil sa lagnat. Nanginginig ka dahil sa takot. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ano yung third T? It should cause us to be true. Kristiyano ka, magpakatotoo ka. Hindi ka taga-mundo, o pues mamuhay ka ng sakto. Sakto sa katotohanan. Alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, sundin mo. Alam mo yung pupunta ng impyerno? Binaliwala nyo. Yung sinabi ng Diyos. Tataka ka, nasa impyerno ka. Ba't ako nandirito? Bakit hindi? Kinilala mo ba ang Diyos? Kilala ko naman siya. Seryoso? So yung ikatlo, ando doon ako ngayon. Matatapos sa introduction ko. Yung ikatlo, joy and rejoicing in the sacrifice and service of the Lord involves living differently for the Lord. Hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo.